Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Baka manghuhula ang Ilongga na yon? Maganda siya mama no? Sana atin-atin lang ito ha, Andrada. May papangako mo ba sa akin kapag kasasabihin ko sa iyo ang totoo? Dito, aswang yon dito, aswang! Ang buhay sa mundong ibabaw, mapaaswang man, tao o kahit na anong nilalang, nakatadhana yan. Kung minsan naman, dala ng mapagbirong kapalaran. May siniswerte at meron din namang sa kasamaang paladay, minalas-malas tulad ng nangyari sa kwento ng kaibigan ni Tia na isang aswang. Magandang araw o gabi sa inyo Sir Alex. Ako po ulit si Cecil at may ibabahagi akong kahindik-hindik na kwento. Sa isang nayon na matatagpuan sa Mindanao, nakatira ang pamilya ng aking tiyahin sa mother side na itago na lang po natin sa pangalang Tia Andrada. Tahimik ang lugar nila dahil noong mga panahon na yon ay wala pang 20 ang pamilyang nakatira roon at medyo distansya ang agwat ng mga bahay. Ganun naman talaga sa probinsya, bunsod ng malalawak ang pagmamay-aring lupa ng bawat isa. Payak ang pamumuhay nila. Ang mga magulang, bukod sa pagbubukid ay pagtitinda ng kung ano-ano. Naglalako sila Tia ng gulay sa nayon. Nililibot ang buong lugar hanggang sa maubos ito. Habang ang kanilang tatay nagtatrabaho sa bukid. Dalaga pa ang tiyahin ko nang mangyari ito. Edad, nasa 30 years old na pero hindi pa nagkaroon ng kasintahan. 3 silang magkakapatid. Nanay ko ang bunso na nung mga panahon na yun nasa 12 anyos pa lamang at si Tia naman ang panganay sa kanila. Si Tia Andrada ay mabait, tumutulong sa mga kapatid at magulang. Masiyahin kaya naman kahit saang lugar ay may mga kaibigan. Na maging ang mga kaklase niya noon, hinahanap talaga siya sa kadahilanan na makwela kasama at may pagkapalabiro na klase ng babae. Isang araw, sumama siya sa kanyang nanay sa paglalako ng mga gulay. Pagkarating nila sa kabilang sitio, may napansin siyang isang babae na kaidaran niya. May takip ito sa ulo na kulay itim na panyong malaki habang may kausap na isang buntis. Maya-maya ay tinawag at kumaway sa kanila yung nagdadalang tao dahil bibili ito ng gulay kaya ayon lumapit si Tia. Yung babae na yon sa pagkakalarawan niya, maganda at matangos ang ilong. Habang nagsasalita ay ngumingiti sa kanya na halatang nais nitong makipagkaibigan. Tapos maya-maya nun ay nakipag-usap na talaga. Ang sabi nung babae, "Masayahin ka siguro no? Nakikita ko sa mga mata mo. Ako nga pala si Maymay. Ikaw?" "Ako naman si Andrada." "Ah, nice to meet you Andrada." Sumagot naman si Lola at sinabing, "Ay hala, nahulaan mo Inday. Tama ka. Itong anak kong si Andrada, marami itong kaibigan dahil sa ugali niyang makwela." "Kaya nga po tita." "O sige, mauna na po ako sa inyo." Pagpapaalam nung babae. Matapos makabili nung buntis ay agad din naman itong nagpaalam. Nang dahil doon, napatanong si Tia kay Lola kung paano nalaman ng babaeng si Maymay ang kanyang ugaling palabiro at makwela. Tugon naman ni Lola, "Baka manghuhula ang Ilongga na yon? Maganda siya mama no?" Medyo naman. Pero mas maganda ka roon anak. Hindi naman yun tumitingin sa atin eh." "Sus nanay, nagmana talaga ako sa iyo ba? Makwela at sinungaling ka din minsan." Totoo naman anak ah." "Pero nay, pansin ko sa kanya nay mahiyain siya."
Bakit mo naman nasabi? Kasi nga, di ba, hindi tumitingin sa atin ng diretsyo. Ay oo, pansin ko rin yun anak. Ay, hayaan mo na yun. Halika na at maaabutan tayo ng hapon kakachismis dito. Kapag kamalan tayo ng mga tao dito kakachismis. Mabuti pa nga inay, tara na. Nagpatuloy na sa paglalako ang mag-ina. Pagsapit ng tanghali, pumwesto lamang sila sa ilalim ng puno at kumain ng kanilang baon na pananghalian. Pagkaraan ng ilang minuto, nakita na naman nila Tia Andrada yung babaeng si Maymay na kanilang nakilala kanina. Meron naman itong kasamang buntis pero ibang tao na naman yon. Kumaway ito sa kanila kaya kinawayan din ng dalawa. Lumapit ito at nakipagkwentuhan naman sa kanila. Uy friend, tita, nandito pala kayo nagpahinga? Oo Maymay, kasi kakain kami ng tanghalian muna bago maglalako na naman ng mga paninda namin. Ah, kaya pala. Halika kain ka muna. Sabay bukas ni Tia at ni Lola sa baon nilang kanin na nakasilid sa dahon ng saging. Sumagot naman si Maymay at sinabing, Naku, salamat sa inyo. Kumain na po ako. Busog na po ako tita. Umupo siya sa tabi ng dalawa at nakipagkwentuhan. Nang tanongin ni Lola kung taga saan, ayon sa kanya, bago lang daw siya sa lugar pansamantala ay sa kamag-anak muna nanunuluyan habang hindi pa natatapos ang bahay na tinatayo ng kanyang tatay sa kabilang sitio para sa kanila. Sumagot naman si Tia noon at sinabing, Kaya pala ngayon lang kita nakita rito. Sa tagpong yun, Sir Alex, ay meron silang napuna na kakaiba sa kilos ni Maymay. Ayon sa aking tiyahin, noong kumuha ng asin at bawang itong lola ko sir kasi mahilig siya sa suka na may bawang at sili tapos yung asin. Biglang napatayo itong si Maymay na para bang nagulat nang makita niya ang mga bagay na yun na hawak ni lola pero hindi naman ito umalis. Yung reaksyon ba na biglaan ng pagtayo tapos patay mali lang na may pinapagpag sa puwetan nito at sinabing may kumagat daw na langgam. May kumagat yata sa kwan ko. Aray. Pabirong wika nito pero ang kanyang mata ay nakatuon doon sa hawak ni Lola. So patay mali lang. Nakita niya rin yung suka sa maliit na mangkok na hinaluan ni Lola ng asin. Pero nung akma ng durugi ni Lola yung bawang, dito na agad nagpaalam si Maymay na aalis dahil meron pa daw siyang pupuntahan. Nagtaka naman ang aking lola at si Tia. Ano kayang nangyari sa kanya, Nay? Baka malaking langgam ang kumagat sa kwan niya. Hayaan mo na anak ko Halika na kumain na tayo at naririnig ko na ang hiyaw ng mga bituka ko. Ako rin May, tara kain na. Kumain na sila Sir Alex. Wala lang sa kanila yon kasi nga mas nangingibabaw ang gutom ng mag-ina. Pero matapos makakain doon lang napaisip si Lola na itong si Maymay ay may pagkaaswang daw dahil sa reaksyon nitong para umanong natakot sa asin at sa bawang na kanyang dinurog. Pero hati pa rin naman ang kanyang paniniwala kasi nga meron naman talagang mga tao na ayaw sa amoy ng bawang. So ayun na nga, matapos nun ay patuloy na sila sa paglalako. Gulay, gulay, bumili na kayo, gulay kayo dyan, presko, wala halong kemikal kaya ligtas kainin. May mga lumapit at bumili sa kanila hanggang sa maubos na nga ang paninda. Pagpatak ng 2:00 ng hapon kung kailan pauwi na ang mag-ina nun, nakasalubong naman nila itong si Maymay na may kasamang buntis sa daan. At ang nakakapagtaka pa, iba naman ang tao na yon, hindi yung buntis na kausap niya lang kanina. Muli ay nagkawayan naman sila habang nagkasalubong sa daan at nagngingitian sa isa't isa. Tanong ni Tia, Nay, bakit kaya puro buntis kasama ni Maymay? Mukhang tama kayo Nay ha. Hindi kaya siya aswang? Hindi Baka mga tiyahin niya lang yun. Baka lahat sabay-sabay na buntis dahil taglamig ngayon. Ganun ba, Nay? Kung sabagay. Oo, ganun yun. Ikaw, wala ka pa rin nobyo. Lalagpas na kalendaryo Sus nanay naman
darating lang yan. Masaya naman ako na ganito lang na walang sakit sa ulo. Inis na wika ng tiyahin ko kay Lola dahil lagi siya nitong kinukulit tungkol sa mga bagay na ganon. Samantala, umuwi silang masaya ng hapon na yun buhat ng kahit papaano ay naubos talaga ang nilako nilang mga panindang gulay. Na kahit papaano ay hindi na mabigat ang bitbit nilang basket na yari sa sawali. Pagkalipas ng ilang linggo, merong isang pamilyang lumipat sa kanilang lugar, kapitbahay nila, at makaraan ng ilang araw ay nalaman nilang ang pamilya pala ni Maymay na bago nilang kapitbahay. Kayo pala ang nakatira dyan? Tanong ng tiyahin ko sa kanya. Oo, tapos na yung maliit na bahay namin kaya lumipat na kami rito. Diyan pala hindi mo naman sinabi. Magkapitbahay lang pala tayo. Pasensya ka na, ngayon ko lang din nalaman na taga rito pala kayo. Simula nun ay naging magkaibigan sila, Sir Alex. Yung lola ko naman habang tumatagal, nagdududa siya sa pagkatao ni Maymay dahil sa mga bagay tulad ng una, umiiwas ito kapag may bawang at asin sa malapit, tapos nagpapaalam siya sa tuwing magpapausok na si Lola sa basurahan ng mga tuyong dahon kung kaya isang beses noon, inabisuhan niya si Tia na magbaon ng kahit isang pirasong bawang na pinutol sa bulsa para may amoy. Nang sa gayon kung magkita naman sila ni Maymay, malaman kung tama ba ang hinala nila. Sabi pa ni Lola, kung magalit sa'yo anak, sabihin mo lang mahilig ka rin sa bawang tulad ko. Sige po Nay, pero magkaibigan naman kami ni Maymay walang problema siguro yun. Sinunod ni Tia ang bilin ng kanyang ina. Noong magkita sila, agad na nagtakip ng ilong itong kaibigan niya, Sir Alex, tapos namula pa ang mata. Itong tiyahin ko naman ay parang nagilty sa kanyang ginawa, kaya medyo nataranta raw siya sa reaksyon ni Maymay at bigla siyang nagsorry. Nang dahil doon, nabisto tuloy ang intensyon niyang alamin kung aswang ba itong kanyang kaibigan. Pero nang sa di inaasahan, Sir Alex, nanguna mismo itong kaibigan niyang si Maymay sa pag-amin. Saad nito, alam ko naman mapagkakatiwalaan ka, Andrada. Mabait ka. Nakikita ko sa mga mata mo. Bakit mo nasabi yan, kaibigan? Alam kong naghihinala kayo. Ikaw ang lola mo sa akin na aswang ako, di ba? Hindi naman ganun, Maymay. Kunwari pa ito. Nababasa ko nga naman yung utak mo. Ganun ba? Pasensya ka na ha. Pero, tama ka amiga. O di ba umamin ka rin? Sana atin-atin lang ito ha, Andrada. May papangako mo ba sa akin kapag sasabihin ko sa iyo ang totoo? Oo, syempre naman. Pakisabi rin sa lola mo ha na sikreto lang nating tatlo itong sasabihin ko. Sige ba? Oo, tama ang lola mo. Aswang ako, Andrada, pero hindi ko pinagsisihan na maging ganito ako. Alam mo kasi, naawa ako sa aking nanay na naghihirap na. Dalawa lang naman kaming magkapatid. Matanda na rin ang tatay ko. Mahal ko ang kapatid ko, Andrada. Kaya ako na ang sumalo sa sakit ni nanay para makapagpahinga na siya ng tuluyan. Alam mo, taon din ang hirap na dinanas niya bago nakapagpahinga. Mahabang istorya ito, kaibigan, pero masaya ako na nakapagpahinga na ang aming ina. Aswang ka, kumakain ka ng tao? Yan din ang sasabihin ko sa iyo, amiga, kasi alam ko naguguluhan ka. Kapag sinabing aswang, kain agad ng tao. Hindi ganun. Kami ang uri ng aswang na hindi kumakain ng tao. Amoy-amoy lang ganun, lalo na kapag buntis. Mabango kasi talaga yung amoy nun pero never pumasok sa isip ko na pumatay at manakit ng tao. Hindi ko gagawin yan, kaibigan. Sino yung nakita namin ng mga kasama mong buntis? Yun ba? Mga kaibigan ko lang din. Kaya pala puro buntis ang kasama mo ha? Oo. Pero sila na may kaibigan ko nga. Wala lang, sinamahan ko lang din sila dahil baka may ibang aswang. Di safe sila, di ba?
Tsaka amoy-amoy nga lang naman yung sa akin. Ganun ba yun? Oo, amiga kong Andrada. At wag niyo sana kaming itaboy ha kasi hindi naman kami masamang aswang. Alam ng Panginoon yan, kaibigan. Matapos ang pag-aamin na yun ay nakaramdam ng pagdadalawang isip itong aking tiyahin sir. Kung ipagpapatuloy pa ba niya ang pagiging magkaibigan nila ni Maymay. Ngunit pinayuhan siya ni Lola na ipagpatuloy lamang buhat ng tingin naman niya. Mabait na aswang itong kanyang kaibigan. Kaya nagpatuloy po yun. At sa paglipas ng panahon ay maraming nalaman ng aking tiyahin tungkol sa pagkaaswang ni Maymay. Ayon sa kwento, itong kaibigan niya ay may kakayahan daw na mag-anyong baboy. Sa lahat ng hayop, yun lang daw ang kaya niyang gawin. Hindi siya kumakain ng karneng hilaw, hindi rin sumisipsip ng dugo kundi mga karne ng hayop na half-cook lang ang kaniyang kinakain kung minsan medyo hilaw talaga. Siyempre wala yung asin kasi nga malalapnos daw ang kanilang dila. Tapos gumagala umano siya tuwing sinusumpong, nagaan yung baboy at inaamoy-amoy kung saan may buntis. Pero sa kabila nun, ayon kay Tia, ni minsan ay hindi umano nakaranas na manakit ng tao itong si Maymay. May mga panahong naaakit siya sa kadahilan ng sobrang bango raw talaga ng tiyan ng isang buntis. Ngunit gaya ng pangako niya sa kanyang inay bago sinalin ang pagkaaswang sa kanya, hindi siya kailanman manakit ng tao kaya kahit anong bango pa yan, pinigilan niya talaga ang kanyang sarili. Hanggang may isang pangyayari no na kinuwento ni Maymay sa kanya. Sa part na ito sir, namiligro ang buhay ni Maymay dahil sa isang pangyayari at mula mismo sa kanyang bibig ang kwento. Meron silang kabaryong buntis noon. Kinakaibigan yun ni Maymay kasi ayun nga, gusto niya ang amoy ng mga sanggol sa tiyan. Isang gabi, maliwanag ang buwan. Itong aswang na kaibigan ni Tia ay nag-anyong baboy na kulay itim. Pinuntahan niya yung kabaryong buntis at pumwesto siya sa silong ng bahay. Bilang isang aswang, ayon kay Maymay, hindi umano mapigilan ang makalikha sila ng tinig at hingal kung kaya. Habang nakapwesto sa silong ng bahay ay napansin siya ngayon ng mister nung buntis. Dalawang lalaki raw ang nakatira sa bahay na yon. Kaya agad-agad nang mapansing may aswang sa silong nila, lumabas ang mga ito. Agad na kumaripas ng takbo si Maymay papunta sa talahiban. Yung mga lalaki naman daw, sigaw ng sigaw na may aswang kaya ang ibang tao ay nagsilabasan. Hinabol at hinanap siya. Takbo ng takbo ngayon si Maymay na nasa anyong baboy dahil hinahabol siya ng mga tao at tingin niya maaabutan siya ng mga ito. May mga dala pa naman daw na itak at buntot pagi kaya takot na takot siya ng mga sandaling yon. Hindi siya nag-anyong tao kasi makikita raw siya kung tatakbo so ang ginawa niya, nasaan yung baboy lang kaya yung kanyang siko ay napuno ng sugat. Ang ginawa niya kasi maaabutan na raw siya, dumiretso siya ngayon sa isang kulungan ng baboy at doon nagkubli. Pagpasok niya sa loob, tumitig daw sa kanya yung baboy na sobrang laki. Malaki pa sa kanya at isa itong lalaki na pangtalik daw para sa mga babaeng baboy. Hindi siya gumagalaw kasi yung mga tao nagpaikot-ikot sa mga talahiban. Dito, aswang yon dito, aswang dito dumaan. Hanggang sa dumiretso ang ilan papunta sa sapa, hindi nila namalayan na itong aswang na si Maymay ay nandoon lang sa loob ng kulungan. Habang ang iba naman, nandoon lang din sa paligid naghihintay. Maya-maya itong lalaking baboy Sir Alex, lumapit sa kanya at inamoy-amoy ang kanyang puwet. Nang walang kung ano-ano, bigla ba namang pumatong sa likod niya at gumawa ng kahalayan. Nais mang kumawala ni Maymay, hindi niya magawa Sir Alex kasi may iilan pang nakatayo na tao sa unahan lang ng kulungan. Kaya ang nangyari, kinasta siya ng lalaking baboy hanggang matapos.
Gusto man niyang kagatin na lamang para mamatay, ngunit ang problema kapag ginawa niya yon ay maririnig siya ng mga tao. Sigurado yung baboy, makakasigaw kasi yon. Kaya hayon, hinayaan niya na lamang ang baboy sa ginagawa nitong panghahalay sa kanya. Hindi naman daw masakit sir, pero mahaba raw yung ano ng baboy tapos mabigat, kaya ayun. Sobrang saklap daw ng nangyari sa buhay niya sapagkat ginahasa siya ng butakal na baboy. At nang makasigurong wala ng mga tao, lumabas na siya sa kulungan at dali-dali nang umuwi sa kanila. Labis ang inis niya dahil sa nangyari, kaya simula nun hindi na siya basta-basta naninimhot ng mga buntis sa lugar. Natakot ang aswang na kaibigan ni Tia na baka isang araw daw ay mahuli siya ng mga tao at ayaw na niyang mangyari ulit yung nangyari sa kanya sa loob ng kulungan. Mabuti na lang daw, hindi siya nabuntis. Ayon kay Tia, kaya pala itong si Maymay inis na inis sa tuwing makakita ng lalaking baboy, lalo na yung gumahasa sa kanya. Isinasakay kasi yun ng may-ari sa top down kapag may ipapatakal na babaeng baboy. Lahat ng pangyayari na yon ay kinuwento niya kay Tia, kaya naliwanagan ng aking tiyahin noon na kaya pala gano'n na lang ang inis ni Maymay sa mga baboy. Yun ang napala ng aswang sa pagiging adik nito sa amoy ng mga sanggol sa tiyan ng mga nagdadalang tao. Sa kanyang mga kwento, natawa na lang si Tia kasi nga ikaw ba naman gasain ng baboy, di ba? Aswang ka, dapat kayang-kaya mo yung baboy. Ikaw yung walang nagawa, di ba? Tapos ang nakakatawa pa, yung baboy daw ang nakauna sa kanya, Sir Alex. Kaya hayon sa huli, dahil sa mga pangyayaring kasaklap-saklap, nagpakatinu-tinu na itong kaibigan ni Tia na si Maymay. Natakot na siya baka sa susunod, hindi lang isang baboy ang gagahasa sa kanya. Maraming salamat sa inyo, Sir Alex. Sana marinig namin ang kwentong ito sa channel nyo. Lubos na gumagalang. Ako si Cecil ng Davao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng hiwaga at kababalaghan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts mga kaibigan. No? Binabati natin unang-una si Luis Elmido na nag-rejoin 3 days ago. Thank you po Sir Luis, 23 months member na. Pangalawa sa ating bagong join, no? Si Mr. L. Ayan. Thank you po sir sa iyong suporta. No? Kay Jeffrey Bunyad syempre, 21 months member na. Story Hike Subtotski, 32 months member. Kay Al Fernando, 3 months. Kay Rose Kim na 14 months member na. Kay Rancid Horror Stories 3 months. Kay Mike na 29 months member na. Susana Dorn 3 months. Kay Samantha Cruz 3 months. Rosary Jayarante 5 months member. Esmeralda Jucares 10 months. Jonizel Alviola 23 months. Kay Jim Semilia 27 months member na. Last but not the least, kay Christine Olzon na 47 months member na. No? Ayan, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa ating munting channel. Again, taos puso po ang inyong lingkod na nagpapasalamat. God bless you all. At syempre sa mga commentators natin last update, no, mga nag-comment sa ating video, babatiin po natin silang lahat mga kaibigan. Unang-una sa first commentator natin, Diego de los Reyes, thank you po. Kay Hazel Fiesta, Rose Olalia, no? Kay Mary Asilar, kay Lucy Mendoza, kay Maugdang Rubiliar, Christy Harm ng Germany, kay Rexy Aberganz, kay Arlene Cools Besa, Ninwell Joshua Magdaong, kay Kagi Tumaob, at syempre kay Niles Gio, no? Ayan, kay Jen Liam pala, kay Heidi Gregorio, and last but not the least, kay Jonathan Barba. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Syempre,
Huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.